Dumating ang panahon kung saan ang kapaligiran ng mundo ay naging masyadong nakakalason para sa sangkatauhan at hindi kayang mabuhay ng walang tulong ng mga espesyal na gamot at maskara. Ang isang korporasyon na tinatawag na Aethera ang may hawak sa monopolyo ng gamot na tinatawag na AI Remedy na inaangkin nilang isang lunas na nagpoprotekta laban sa lason. Si Ella ang mukha ng kampanya sa advertising na nangangako ng kaligtasan sa lahat, bagamat siya mismo ay hindi naniniwala sa himala. Gayunpaman, ang mga tao ay nagsasagawa ng magkakahiwalay na pananaliksik kasama ng Aethera, sinusubukang maghanap ng mga alternatibong paraan upang mabuhay. Isang araw, nalaman ng isang chemist na nagngangalang Solomon na ang isang ipinagbabawal na substance ay ipinamamahagi sa mga club, isang bagay na halos katulad ng kanyang bagong ginawa. Nagpasya siyang magsagawa ng pagsusuri sa pamamagitan ng pagpapalit nito sa kanyang bagong formula. Samantala, naghahanda si Ella para sa panibagong palabas at naalala ang kanyang ina na nagbuwis ng sariling buhay dahil hindi na siya makahinga. Ayaw ng dalaga na palagi siyang ikinukumpara sa kanyang ina. Higit pa rito, ang kanyang kasintahang si Tolly ay nagdaos ng party ngayong gabi at wala siyang ganang pumunta. Tinawagan ni Ella ang matalik na kaibigan na si Gina, hindi alam na nakasakay ito sa kotse ni Tolly at lihim na may relasyon ng dalawa. Matagal nang gustong ipagtapat ni Tolly ang relasyon kay Ella, ngunit iginiit ni Gina na hindi nila ito gagawin ngayon dahil anibersaryo ng pagkamatay ng ina ni Ella. Pumasok sina Gina at Tolly sa bahay ng dealer para kunin ang mga substance na ibinebenta niya sa club. Sumakay si Ella sa tren pauwi at sinubukang tawagan muli ang kanyang kaibigan. Sa wakas ay sinagot ni Gina at muling sinabi ni Ella na hindi siya sasama sa party. Samantala, hinihintay ni Tolly ang dealer at nanunood ng isang broadcast sa TV na nagtatampok kay Eric O'Connor, ang anak ng presidente ng Aethera at ang nangungunang siyentipiko na nangangasiwa sa pagbuo ng gamot. Sinabi niya na maaaring ganap na matugunan ng kumpanya ang pangangailangan at makatulong sa sinumang nangangailangan. Ngunit sa panahon ng live show, nag-ambala sila ng isang tumatawag na nagngangalang Lazarus na inakusahan si Eric ng pagsisinungaling na sinabing ibinebenta lamang ang gamot sa mga piling tao lamang. Samantala, umalis ang dealer at hiniling kay Tolly na maghintay. Ngunit napansin ni Tolly ang isang bukas na pinto sa lab kung saan nagtatrabaho si Solomon. Pumasok siya at kinuha ang isa sa mga vial na may laman na asul na substance. Kasabay nito, umalis si Eric sa studio na galit sa tawag at tiniyak sa kanyang ama na hahanapin at parurusahan niya si Lazarus. Sinusubaybayan din niya si Solomon at handang hulihin siya sa sandaling magtagumpay ang kanyang pananaliksik. Samantala, umuwi si Ella at muling naalala ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, tumawag ang kanyang ama at hiniling sa kanya na huwag pumunta kahit saan. Iyon ang naging huling argumento nila at nagdesisyon na pumunta na lamang sa party. Dumating siya at hinanap si Tolly sa mga bisita habang palihim itong pumunta sa banyo kasama si Gina at ipinakita sa kanya ang bagong gamot upang subukan. Nahuli sila ni Ella at gumawa ng eksena. Tumakbo si Gina at hinabol siya ni Tolly, hindi niya namalayan na nahulog ang vial. Nakita ni Ella ang maliit na bote at galit na ininom ang laman nito. Pumunta siya sa sala at nagsimulang sumayaw kasama ang unang lalaking nakita niya hanggang sa makita niya si Tolly at sinundan siya. Kasabay nito, nagsasagawa si Eric ng pagsusuri sa isang daga na tinurukan niya ng gamot na ginawa ng iba. Nagsimulang sumama ang pakiramdam ni Ella at tumungo sa banyo. Sinubukan ng lalaking may gusto sa kanya na tumulong, ngunit itinaboy niya ito at nawalan ng malay. Samantala, sa lab ni Eric, ang kanyang assistant na si Angela ay nagulat na ang tumawag mula sa palabas sa TV ay na-trace sa ibang bansa. Nagkamalay si Ella at umakyat sa bathtub na nalilito sa nangyayari sa kanyang katawan. Nakatanggap si Eric ng tawag mula sa kanyang anak na si Max na nakatira kasama ng kanyang ina na nagsasabing gusto niyang bumisita. Kasabay nito, ang mga dealer na ninakawan ni Tolly ay dumating sa kanyang bahay ngunit sila ay mga miyembro ng resistance. Nang makita sila ni Tolly, kumaripas siya ng takbo sa banyo ngunit naabutan nila siya. Nagtago si Ella sa ilalim ng tubig at hindi napansin. Sinabi ni Tolly na hindi niya alam kung saan napunta ang gamot ngunit hindi sila naniniwala sa kanya. Inutusan sila ni Solomon na kunin ito sa anumang paraan. Pagkaalis nila, lumabas si Ella mula sa tubig at inamin kay Tolly na siya ang kumuha at uminom ng gamot. Sinundan niya ang mga tao ni Solomon at ikinulong si Ella sa banyo. Ngunit sa pagbabalik nila, wala na ang dalaga. Inagaw ni Tolly ang baril sa isa sa mga lalaki. Pilit itong binawi ng lalaki, nagpaputok ng baril at nasugatan si Tolly. Umalis ang mga tao ni Solomon, ayaw ng gulo sa pulis. Nakahiga sa sahig, biglang nakita ni Tolly si Ella na nakakapit sa kisame. Tumalon siya pababa at natakot. Ipinakita sa kanya ang mga pagbabago, kabilang ang pinahusay na lakas. Umalis siya ngunit napansin na ang mga tao ni Solomon ay nasa bahay pa rin at bumalik para kay Tolly. Sa sandaling iyon, bumalik si Gina sa bahay ni Tolly. Binasag ni Ella ang reinforced na bintana ng banyo na nagpa-alerto sa mga tauhan ni Solomon.
Hinabol nila ang dalawa habang sinusubukan ni Ella at Tolly na tumakas sa rooftop. Nakita ni Gina si Tolly na nagbabalanse sa gilid at hindi namamalaya na sinusubukang iligtas siya ni Ella at ipinagpalagay na itinulak siya nito. Nadulas si Tolly at nahulog sa kanyang kamatayan. Sumigaw si Solomon kay Ella na sumama sa kanya na nagsasabing siya lamang ang makakatulong sa kanya, ngunit sa sandaling iyon ay dumating ang mga pulis sa bahay. Tumakas si Ella sa eksena. Habang tumatakbo sa kalye, bumagsak siya sa harap ng isang kotse. Ang parehong tao na sumubok na tulungan siya sa bahay ni Tolly ang nagmamaneho at dinala siya. Nang maglaon, sinabi ni Gina sa pulisya na pinatay ni Ella si Tolly. Samantala, ang mga operatiba ni Eric, na sumusubaybay kay Solomon, ay nagulat tungkol sa isang kakaibang babae na biglang nasangkot sa kaso, isang tao na gustong hanapin ng siyentipiko. Inutusan sila ni Eric na hanapin siya. Iniuwi ng lalaki si Ella at hinalikan siya, ngunit nagmulat siya at itinulak siya palayo, nagimbal nang makita ang isang spike na tumubo mula sa kanyang siko. Tumakbo ang lalaki at nagmamadali siyang pumunta sa banyo kung saan nakita niya ang pagbabago ng kanyang katawan. May mga tumutubo at sugat sa kanyang balat. Sa takot, nagsuot siya ng maluwag na damit at maskara at pagkatapos ay nagtungo sa ospital. Ngunit nang ipakita niya sa isang nurse ang mga pagbabago, inutusan siya ng nurse na i-quarantine at tumawag ng security. Nagtago si Ella sa silid ng isang batang babae na malala ang kalagayan dahil sa pagkalantad sa lason, umakyat sa kisame na parang insekto. Nang sabihin ng bata na wala siyang sapat na gamot, ibinigay ni Ella sa kanya ang huling supply niya na nakaimbak sa loob ng isang medallion. Samantala, isang police commissioner ang nagpaalam kay Eric tungkol sa insidenteng kinasangkutan ni Ella na isinumbong ng lalaking nakasaksi sa pagbabago ng kanyang katawan. Pumayag siyang tulungan si Eric na mahanap ang babae kapalit ng dosis ng gamot para sa kanyang pamilya na tinanggap niya. Samantala pumunta si Ella sa kinaroroonan ni Gina. Naniniwala si Gina na pinatay niya si Tolly, ngunit pinatunayan ni Ella na inosente siya. Habang nagtatago sa apartment ni Gina, hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang kanyang gulugod at maging ang kanyang mga kuko ay nagsisimula ng magbago. Bigla niyang sinimulang kainin ang lahat ng hilaw na karne sa refrigerator ni Gina. Inamin ni Gina kung saan nakuha ni Tolly ang gamot. Ipinakita sa kanya ni Ella ang mga tumubo sa kanyang katawan. Nagtalo ang dalawang babae ngunit naantala ng tawag ni Solomon. Nagmungkahi siya ng pagpupulong sa isang tinukoy na lokasyon na nagsasabing matutulungan niya siya. Samantala, dumating ang mga hitman sa Luxembourg kung saan tumawag ang misteryosong Lazarus kay Eric ngunit wala na siya. Sa halip, nakatanggap si Eric ng mensahe na nagbabala sa kanya na huwag gumanap bilang Diyos. Bumalik sa bahay ni Gina, nagpatuloy si Ella sa pagkain ng karne at biglang sinabi na ayaw na niyang makita si Gina. Ibinalik ni Gina ang headset na binigay ni Ella sa kanya. Tinawagan ni Eric ang kanyang ama, ngunit nais lamang ng matanda na bigyan ng update sa mga resulta. Si Ella ay binihag ng mga tao ni Solomon. Si Gina ay nanonood mula sa malapit na sasakyan sa tabi ng mga operatiba ni Eric. Nasaksihan nilang lahat si Solomon na dinala si Ella sa kanyang lab kung saan siya ay itinali sa isang upuan, ngunit madali niyang natanggal ang tali gamit ang mga spike na tumutubo mula sa kanyang mga braso at humawak ng kutsilyo. Ipinaliwanag ni Solomon na gusto niya ng karne dahil bumilis ang kanyang metabolismo. Ngunit biglang pumasok ang mga pulis na inalerto ni Gina at inaresto sina Ella at Solomon. Agad na sinampahan si Ella ng pagpatay kay Tolly. Iniulat ng komisyoner ang lahat kay Eric. Nakaupo sa selda, natuklasan ni Ella na ang isa sa kanyang mga tainga ay nawala at may kakaibang tumutubo sa lugar nito. Inakusahan niya si Solomon na ginawa siyang halimaw, ngunit ipinaliwanag niya na sa loob ng ilang taon, malilipo lang sangkatauhan at ang mga nilalang na tulad niya, mga mutant na may pinahusay na kakayahan, ang hahalili sa kanila. Dumating si Eric at kinuha pareho sina Solomon at Ella pagkatapos ipakita sa kanya ni Ella ang kanyang mga pagbabago. Nangako siyang pagagalingin siya at parurusahan si Solomon. Inihatid sila ni Eric sa pasilidad ng pananaliksik ng Ethera. Nangako kay Ella na tatawagan niya ang kanyang ama sa London. Ngunit sa halip, sumailalim siya sa magkakasunod na mga pagsubok na nagpapakita na kasama sa kanyang DNA ang isang sangay ng DNA na hindi tao. Pinahirapan ni Eric si Solomon para sa impormasyon tungkol sa matagumpay na formula, ngunit tumanggi si Solomon at ayaw magbunyag ng anuman. Inakusahan siya ni Eric ng pagnanakaw ng mga reagents na nagkakahalaga ng isang kayamanan, ngunit hindi nito natinag ang siyentipiko. Naniniwala si Solomon na ang kanyang pagtuklas ay isang mahusay na tagumpay at tumangging ibigay ito sa mga nananamantalang kumpanya na nagpapasya kung sino ang mabubuhay at kung sino ang hindi. Kinwestiyon niya kung bakit mas karapat-dapat ang mga apo ng mayayaman kaysa sa mga ordinaryong tao. Iniutos ni Eric na kunin ang formula sa anumang halaga. Samantala, nagkamalay na si Ella. Sinabi sa kanya ni Eric ang sanhi ng kanyang pagbabago at nangako ng kasinungalingan na tutulungan siyang ibalik sa normal kung makokopya niya ang formula ni Solomon.
Pinirmahan ni Ella ang lahat ng mga dokumento, ngunit nang magkamalay si Ella, ang kanyang mas pinahusay na pandinig ay nagpapahintulot sa kanya na marinig ang isang pag-uusap na nangyayari sa likod ng glass barrier. Ipinagtapat ni Eric sa kanyang ama na malamang na hindi makakaligtas si Ella sa pagkuha ng reagent mula sa kanyang DNA. Inamin pa niya na wala siyang balak ipaalam ito sa ama ni Ella dahil maaari itong magdulot sa kanila ng malaking problema. Sumigaw si Ella na nagpapakitang naririnig niya ang lahat. Nagutos si Eric na pakalmahin siya. Binigyan siya ng kanyang ama ng 2 araw para lutasin ang issue. Nang gabing iyon, dumating sa pasilidad ang mga kaibigan ni Solomon na nakabalat kayo bilang taga-deliver. Samantala, 2 manggagawa ang pumasok sa kwarto ni Ella. Sa paniniwalang siya ay natutulog, naghanda silang turukan siya ng mga gamot na pampakalma upang dalhin siya sa operasyon. Ngunit si Ella ay matagal nang gising at nakawala sa pagkakagapos. Inatake niya ang mga lalaki, gustong malaman kung saan nakakulong si Solomon at tumakas sa containment unit. Lumabas ang emergency alert at nagsimula ang paghahanap kay Ella. Kasabay nito, sinundo ni Eric ang kanyang anak na si Max sa paliparan at dinala siya sa pasilidad para lamang malaman na nakatakas si Ella. Nahanap ni Ella ang lugar kung saan nakakulong si Solomon, pinatay ang bantay at binuksan ang kanyang selda. Ipinagtapat ni Solomon na ang kanyang layunin ay lumikha ng isang permanenteng lunas upang ipamahagi sa lahat ng mga tao sa mundo habang nilalayon lamang ng Aethera na iligtas ang ilang piling tao. Samantala, hiniling ni Eric kay Angela na bantayan si Max habang pinangangasiwaan niya ang paghahanap kina Ella at Solomon. Ang 2 takas ay pumuslit sa isang industrial tunnel habang ang kanilang mga kaibigan ay pumasok sa pasilidad at bilang distraction, nagbanta sila ng mga bomba. Nagutos si Eric na maglabas ng gas sa buong gusali upang pabagsakin ang mga ito. Hiniling ni Angela na palikasin ang lahat ng tauhan at napilitang pumayag si Eric. Tumakbo siya papunta sa opisina niya para hanapin si Max. Samantala, pumasok sina Solomon at Ella sa lab ni Eric. Sinuri ng siyentipiko ang formula at napagtanto na si Eric ay humahabol sa parehong landas, sinusubukang pagsamahin ang DNA ng tao sa isang tutubi, ang tanging nilalang na immune sa lahat ng lason. Maaari niyang subukan ng gamot sa mga hayop, ngunit ang mga tao ay namamatay at ang lunas ay kinakailangan kagad. Sinabi din niyang maganda si Ella sa kabila ng lahat ng kanyang pagbabago. Ang kanyang kaalyado, si Lazarus, ay handang tumulong sa lahat, ngunit hindi lahat ay may access. Sa sandaling iyon, ang unang pagsabog ay yumanig sa gusali. Nagmadali sina Eric at Angela sa kanyang opisina, ngunit wala na si Max. Kumuha ng armas si Eric at hinanap ang kanyang anak. Nakipagkita sina Ella at Solomon sa kanilang mga kaalyado, ngunit nagsimulang mapuno ng gas ang gusali. Tumakas ang grupo sa garahe. Gayunpaman, narinig ng malakas na pandinig ni Ella ang mga yapak ni Eric. Pumunta sila sa banyo, kung saan natagpuan ni Ella si Max na takot na takot. Nangako siyang poprotektahan siya at napagkamalan siya ng batang lalaki na isang diwata. Napilitan ng koponan na isama si Max, ngunit hinarang sila ni Eric. Nakarating si Solomon at isa sa kanyang mga kaibigan sa elevator, habang si Ella ay nagbanta na papatayin si Max gamit ang spike na nakausli sa kanyang braso. Nagpaputok pa rin si Eric, itinaya ang buhay ng kanyang anak. Tumalon si Ella mula sa hagdan at sa gulat ng lahat, lumipad siya sa puwang sa ilalim ng mga bala. Nakarating siya sa elevator sa tamang oras. Umiiyak si Max, inakusahan ng kanyang ama na sinusubukang patayin ng diwata. Pilit siyang pinakalma ni Angela. Samantala, isang van ang mabilis na lumabas sa garahe. Agad na humabol ang mga tauhan ni Eric at nagpaputok. Bumangga at nabaligtad ang sasakyan, ngunit nang marating ito ng mga gwardya, tanging ang driver lang ang nasa loob. Si Ella at Solomon ay nakatakas sa kagubatan. Sinira ang metal na bakod, tumakbo sila sa tuktok ng dam, ngunit napagtanto ni Solomon na masyado siyang mahina para magpatuloy. Inamin niya na uminom din siya ng gamot ngunit sa mas maliit na dosis. Hinimok niya si Ella na hanapin si Lazarus at ibigay sa kanya ang huling sangkap na kailangan para sa panlunas. Nagpaalam sila sa isa't isa at tumalon si Ella sa dam. Nahuli muli ni Eric si Solomon, tiniyak sa kanya na gagawa siya ng isa pang Ella. Nang araw ding iyon, nakita ni Gina ang headset na nakalagay sa envelope na iniwan sa kanyang pintuan na ibinalik ni Ella sa kanya. Ang mga kaibigan ni Solomon ay nakahanap ng paraan upang sabihin sa mundo ang katotohanan tungkol sa kung ano ang nangyayari at tungkol sa moto ng Aethera, mag-mutate o mamatay. Sa wakas ay nakilala ni Ella si Lazarus na lumabas na si Angela, ang assistant ni Eric. Nag-alok siya kay Ella ng pakikipagtulungan upang iligtas ang sangkatauhan mula sa pagkalipol sa pamamagitan ng pag-mutate sa mga tao. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.